Ngayon naman alamin natin ang implementation ng rules and regulations ng bagong sistema ng edukasyon ng ating bansa, ang K-12, kasama ni JC Tejano for K-12 Kaalaman. Magandang umaga mga boss. Habang naghahanda kayo sa pagpasok sa paaralan o trabaho o habang kayo'y kasalukuyang nag-aagahan, samahan niyo akong muli upang tuklasin ang mga bagong kaalaman tungkol sa K-12 na bahagi ng Philippine Development Plan o PDP. Noong nakaraang ika-4 ng Setyembre ay nilagdaan na ang mga Implementing Rules and Regulations o IRR para sa K-12 Basic Education. Ang IRR ay magsisilbing gabay sa lahat ng mga pribado at pampublikong paaralan na opisyal na magpapatupad ng K-12 program sa darating na 2016. Araw ay tatalakayin natin ang mahalagang kwalifikasyon sa pagkuha ng mga K-12 teachers at iba pang training na ibibigay sa kanila upang mas mapaunlad ang kalidad ng pagtuturo sa mga mag-aaral. Sa ilalim ng Rule Number 3 ng K-12 IRR, nakapaloob dito ang pagbibigay ng teacher education and training sa mga guro tulad ng in-service training on content and pedagogy. Parang ang lalim ata nun. Ang training na ito ay para sa mga public at private teachers na magiging bahagi ng implementasyon ng K-12. Ngunit hindi sumailalim sa pre-service education o wala pang experience sa pagtuturo ng K-12 subjects na nakahanay sa K-12 curriculum. Meron ding school leadership training na para naman sa mga superintendents, principals, subject area coordinators, alternative learning system coordinators at iba pang pinuno ng paaralan. Sasailalim sila sa iba't ibang workshops upang mas mapatibay ang kanilang kakayahan bilang academic, administrative at community leaders. Sa Section 13 naman ng K-12 IRR, nakapaloob ang mga alituntunin sa pagtanggap at pagkuha ng K-12 teachers. Ang mga nagsipagtapos sa kurso ng science, mathematics, statistics, engineering, music at iba pang degree courses na may kinalaman sa mga subjects sa elementarya at sekundarya ay maaaring mag-apply bilang guro. Ang mga nagsipagtapos ng technical vocational courses tulad ng commercial cooking, dressmaking, automotive servicing at iba pa ay mabibigyan din ng pagkakataon na magturo basta't meron silang mai-present na certificate mula sa TESDA. Ang DepEd at mga pribadong institusyon ay maaaring tumanggap ng mga nagsasanay maging guro o practitioners at dalubhasa na may malawak na kaalaman sa mga subjects at learning areas na nakahanay sa K-12 curriculum. Sila ay papayagang magturo sa high school level bilang part-time teachers. Tiyak marami pa kayong gustong malaman tungkol sa bagong Implementing Rules and Regulations ng K-12 program. Kaya naman pwedeng-pwede niyong bisitahin at i-like ang facebook.com/DepEdPhilippines. Samantala, para sa iba pang impormasyon tungkol sa K-12 o balikan ng aming mga nakaraang episodes, bisitahin ang aming YouTube channel o i-like ang aming Facebook page para malaman ang iba pang proyekto sa ilalim ng Philippine Development Plan kagaya ng K-12. Ako si JC Tejano para sa K-12 Kaalaman.